Good day mga kalibify, ngayong araw tuturuan ko naman kayo magbuo ng ating 2-door sliding wardrobe with mirror, si Nayumi. Yan, ang ating first part is papakita ko muna sa inyo yung mga parts ng ating hamba. And this is our left and right na frame. Kasi ito naman yung bottom part, bali ano siya, separate part siya. Kasi ito naman yung top part, then ito naman yung bottom part, pero upper part siya. Bottom, bali yung magkadikit, tapos ito naman yung nasa loob. This is our shelves, yan. Andito na rin yung shelf para sa ating mini vault. Left and right side panel, this is right side, and this is left side panel. Ito naman yung back panel natin guys. Right side, then ito yung left side. Ito naman yung mirror natin, yung sliding door natin, tapos mid. Ito yung mid panel natin. Yan. And syempre yung top pati bottom panel natin. This is our top panel, tapos ito yung bottom. Yan. Yung first part na gagawin natin guys, buuhin muna natin yung frame. Yan. Sa pagbuo ng frame, make sure guys na magkatapat. Ito, magkatapat sila. Bali, dapat, ito yung katapatan niya. Katapat sila. Hindi ganito Hindi siya ganyan. Dapat ganito. Tapos, syempre, kapag magkatapat sila, dapat yung butas equal din. Dalawa. At equal yung butas niya. And this is our accessories. Plastic block footing, yung keys and lock natin, hanging bar, and also yung screw. Yan, unahin muna natin dito sa top part. Sa top part natin guys, makikita nyo dalawa lang yung screw. So, dito siya. Pagkabit, dapat itong meron naka-usle. Ito yung nasa labas. Yan, paharap sa inyo. Tapos, unahin nyo yung salpak ko. Kapag salpak guys, makikita nyo meron siyang nakaabang dito na naka-usle. Tapos dito naman, nag-slot siya. Yan. Bali, gagawin nyo lang. Itutungtong nyo lang papasok sa loob. Makikita nyo magpapantay siya. Tapos nakalitaw yung butas. Yan, ibig sabihin, tama yung pagkakasalpak nyo. And then next sa kabila naman. Yan lang ulit, tungtong nyo lang. Tapos nilitaw na yung butas. Tsaka yung screw. Then sa kabilang side, ito naman meron tayong 4x4 na butas ng screw. Yan, 4 and for the other side. Yan. So para dito siya. Yan, 4 na nakaabang na butas. So pagkabit nito guys, itong merong anal dito, dapat nakaharap siya papunta sa inyo. Kung nandito kayo sa loob ng frame, dapat paharap siya sa inyo. Kasi dyan natin ipapatong yung isa pang parts. Yan, dapat nakalabas din siya ng nakalabas din itong part na to. Yan, after natin makabit yan yung parts na yan, pwede nyo siyang itayo para yung sa likod naman yung ma-screwhan natin. Yan, dito sa kabilang side, yung bandang baba muna yung screwhan ninyo, kahit huwag na muna yung sa taas. Yan, yung bandang baba lang yun. Ito yung pinaka-back niya guys, makikita nyo meron siyang tatlong butas. Ayun yung mga butas para sa natin, top panel. Tapos syempre sa baba, ito naman. Ito naman yung pagkakalagay sa yan. Ito may mga slot, may nakaabang dyan. Sa pag-iisnapan ng ating ganito, dapat pataas siya. Tulad na ito. Yan. Ito guys, i-bend nyo to. Yan, i-bend nyo yan pag hindi siya nakabend. Tapos ito naman, i-bend nyo naman siya pataas. Yan. Ang purpose nito kung bakit kailangan papunta siya sa'yo kaganina, kasi dyan natin itutungtong ito. Yan. Titignan nyo guys, kailangan dyan ito yung ano niya, pagkabuo sa kanya. Yan. Ito yung mga nakaabang na pang-snap niya para nakatungtong siya. Pagpasok na yun muna dito sa left side, then dahan-dahan yung iba dito sa right side. Yan, ganyan. Dito naman ikakabit yung pinto natin. Dito siya mag-i-slide. And after natin mabuo yung frame natin, proceed naman tayo sa body. Unahin nyo muna tong right side panel. Tapos kunin nyo rin yung right side back panel. Yan. Yan. Ito yung right side panel natin. Then this is our right side back panel. Yan, kasi dito nakakabit yung mini bolt natin. After nyan, pwede nyo nang ikabit yung another back panel, yung left side. Bali, itutungtong itong right side dito sa left side. Tapos, screw nyo dito sa dito. Saan natin ikabit yung left side panel. Then after natin makabit yung body niya, sunod tayo kakabit yung ating frame, yung ating hamba. Yan. Pagkabit guys, ito, dapat nasa papunta siya rito. Kasi itong meron tatlong butas sa loob.
Pasok mo siya dito sa loob. Pasok. Lock. Yan. Tapos next natin ikabit guys yung ating top panel. Sa pagkabit naman ng top panel natin guys, itong flat na to, ito yung nandun sa dulo. Then ito naman yung dito sa may harap. Yan, tsaka yung screwan dito. Yan. Saka nyo na guys, screwin yung puling hindi natin screwan sa hamba. Ito. Yung part na to. Yan, saka nyo siya i-screw. Yan, para mag-lock yung panel. And after natin makabit yung top panel, saka nyo ikabit yung bottom panel. Pagkabit guys, inahin nyo muna itungtong yung dulo. Yan. And after nyo makabit yung bottom, dito naman tayo sa mid. Then after natin makabit yan guys, tsaka natin ikabit yung mga shelves natin. Pagkabit ng shelf guys, dapat itong merong isla, ito yung nasa harapan. Then yung flat, dapat nasa dulo. Yan. So ito, hindi siya nagpapantay. Hindi siya tumutungtong dito. Hindi sabihin hindi siya dyan. Hindi siya sa kabila. Kasi mas malaki yung side na to ng konti para dito. Siyempre yung partner niya dito sa taas. Yan, ito mas malapad dito naman. Tapos itong part na to guys, itong may butas, yan, dito siya sa side na to, sa baba siya. Yan, ganyan, yung butas. Pero itong mayroong slot na ganito, ito naman yung sa taas. Then, tsaka i-screwan nyo muna. Tsaka natin ikabit tong pinto ng ating mini board. Dito po yung susi sa likod. Sa pagkabit guys, itong manipis, nandito siya dapat sa baba. And then itong makapal dito sa taas. Yan, sa pagkabit na ito, pasok nyo muna siya sa loob ng ganyan, hihigaan nyo. So nyo yung pinto, angat, nagaan, alalay. Unahin nyo munang ipasok sa ibabaw. So, yan. Napasok na, tsaka yung screw yung ilalim. May nakaabang ng butas yan, para dyan. Siyempre yung hangin bar natin. Yan, almost done na siya. Ang sunod natin kakabit, pinakahuli yung plastic block coating niya. Bigyan muna natin siya sa karton niya. Yan, screw muna natin guys para mag-lock. At yung pinakalas. Tsaka natin ikakabit guys yung door natin. Yan, sa pagkabit ng sliding door guys, unahin nyo muna itong walang salamin. Yan. Makita nyo meron siyang dalawang butas yan. Bakit ipapasok nyo lang dito. Tapos, tantuhin nyo. Yan, make sure guys na yung gulong neto ay nakatungtong dito para maging smooth yung pagka-slide niya. Ganyan. Pag maganit siya or hindi smooth yung pagka-slide niya, ibig sabihin lang hindi nakatungtong pareho yung dalawang gulong. Then next, itong mirror. Yan, tulad neto. Hindi siya smooth. Ibig sabihin yan, hindi siya nakatungtong. Ang gagawin nyo, sender ulit kayo sa butas, tansyahin nyo. Or kapag hindi nyo makuha sa tansya, pwede nyo naman siyang silipin para mas lalo nyo makita kung nakatungtong ba siya dito. Yan. Pag ganyan na siya ka-smooth, ibig sabihin pares na nakatungtong yung gulong. Yan. Tsaka naman natin ikabit yung susian nyo. Pagkabit yung susian guys, dapat itong open sa taas, itong pinapasukan ng susi sa baba. Yan. Kailangan dapat nalapad siya. Yan, kung makikita nyo, pantay siya. Pantay yung kabilat
Magkabila ang pinto, wala siyang awang, walang siwang. Ibig sabihin yan, tama yung surface. Pag hindi naman siya pantay, meron nakaawang dito, pwede kayong magdagdag or magsape ng kahit anong pwedeng ipansapi sa ilalim para maglapat ang ngipin. Sa pagbuo guys ng sliding wardrobe, no mirror, granite, sliding wardrobe with mirror, pare-pares lang po sila ng sequence kung paano buuhin. Pare-pares lang din sila ng parts. Ang pinagkaiba lang po nila is yung kanilang design. Yan lamang guys. Yan yung nakadelibuhan ng ating sliding wardrobe with mirror.